gusto. Malayo kami sa'yo, aming Panginoon. Naligaw ng landas ng mahabang panahon. Kadiliman ang aming kasumpungan, naghahanap kami ng kasiyahan. Bagamat ako'y nalayo sa'yo, tinangan mo pa rin at hinanap ako. Nais mo lamang ang natutunan ko, base sa biyayang ibinigay mo. Hater. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Luzon, Visayas, Mindanao, here in the Philippines. We would like to wish you a blessed, great day. At isa namang panibagong oportunidad na po tayo ay magsama-sama sa hapong ito. At patuloy po kayo dyan na pagpalain sa inyong tahanan, maging sa buong Pilipinas at sa worldwide. Ay patuloy po mga kapatid, ay tutukan nyo lang po ito. May maganda pong kwento ang iyong lingkod dahil imagine niyo po 22 years na bubuhay doon sa Imbornal. Ayan po, abangan niyo po yan mamaya mga kapatid. So please i-share po ninyo ito ating FB, invite niyo po sila. Tayo po ay sama-sama po magkwentuhan ngayon, sama-sama po tayo na magpalakasan, panalanginan sa isa't isa. Dahil dito lamang po yan sa supernatural love of Jesus. Binabati ko po dyan ngayon, nanonood ngayon si Police Inspector, Master Sergeant, tama po ba? Si Pastor Bariwan, Salamat po sa inyong devotion kanina. What a great neighborhood. Ayan po, po ninyo, panoorin po rin ninyo sa YouTube account ng iyong lingkod. Yan po si Pastor Bariwan. Ayan. So, mamaya po kayo, matapos po natin ng kwentuhan, mamaya po kayo ay akin po isa-isahin po dyan. Mag-type lang po kayo dyan, magpabati po kayo dyan, kasi napapanood po tayo sa buong mundo. Doon po sa Asia, sa USA, sa Switzerland, Australia, Brunei, Abu Dhabi. Marami po tayong nanonood na mga friend. At ang iyong lingkod, salamat po sa ating po mga friend na patuloy po na ngayon ay patuloy po na sila ay nag-a-add po sa akin. May mahigit na po tayong 4,407 na friend. Ayan, na-add ko po sa FB account. Napakarami na po pala. 4,407. Kunti-kunti na lang para ay mapuno na. Kasi ang ng FB ay
5,000 po na friend. Okay? Sana po ang ma-extend ng FB. Pagkabihin niya, ano tawag dito? Unlimited. Okay? So, yan po mga kapatid, dahil po tayo ay nag-celebrate po kahapon ng, anong tawag dito? Nag-celebrate po tayo kahapon ng Mother's Day. Hanggang ngayon mga kapatid, ay patuloy po nating alayan sila na ang tinatawag po natin ng parangal. Araw-araw yung pagmamahal po para sa kanila. Ano po? So, yan po yun ngayon ay patuloy po natin na ilagak yung pagmamahal sa bawat isa. Tama po yung kay Pastor Barry, na kanyang sinabi na kapag nagiging mabuti ka sa iyong kapwa, ay ibabalik sa iyo. Hindi mo man ini-expect, ibabalik sa iyo yung pagmamahal. Ano po? Kaya pag-uusapan po natin ngayon, nais ko pong i-share po sa inyo ngayon, dahil po nandito po tayo sa pandemic, ay dahil po ay nag-iisip tayo hanggang kailan po ito. Lagi po natin isipin, hindi pinagkukulang ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Ayan po mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin is about love. L-O-V-E. Lahat naman tayo ay mayroon yan, yung pagmamahal. At gusto ko lang ngayon na i-connect po doon sa aking pong balita kanina, yung aking pong nabasa sa article. Ikwento po sa inyo kung gaano katindi yung kanilang pagmamahal. 22 years na nandoon po sila, naninirahan sa imbornal, sa ating pong word po dito, sa imbornal, sa ilalim ng lupa. Ano po? So, by the way, kumusta po kayo dyan? At patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita na ito. Ano po ang kalagayan po ninyo dyan? Pwede po kayo magbigay po dyan ng message. Ano po ang ginawa po sa inyo ng Panginoon? Dahil nandito po tayo sa supernatural love ng ating Panginoon. At marami pong salamat sa mga sumusuporta, nag-view po ng mga videos na ito. At alam ko po, hindi lang po ito para sa akin, kundi para sa ating pong pamilya, para po sa ating mga kaibigan, at para po sa ating pong mga lalo higit mga kaibigan na hindi po na nakakilala pa sa Panginoon, nagkukumit sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas nila. At maaari pong itong mensahe na ito, kapatid, kaibigan, kapwa, ay anuman ang dinadala mo ngayong kabigatan, pakinggan mo lang po ito, ang mensahe ng ating Panginoon. So bago ko po i-ano po itong mensahe ng Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito muli na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat ang aming pamilya ay patuloy niyo pong iniingatan. Salamat Panginoon na minsan pa ay naulinagan po namin ang iyong magandang ginawa. Yung nature, yung init, yung ulan, at yung pagpapakain niyo po sa amin araw-araw. Salamat po sa hininga. At ngayon, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pandinig upang kami ay maunawaan po namin. Bigyan niyo po kami ng mata upang makita po namin ng malinaw ang iyong mga mensahe. Bigyan niyo po kami ng puso upang tumimo sa aming buhay ang inyong mga salita. Sapagkat sabi nga, ang iyong salita ay nagbibigay po sa amin ng kapangyarihan. Kapangyarihan na magmahal, kapangyarihan na magbago ng buhay kahit masama, kayang baguhin ng iyong salita. Muli, Ama, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so hello po dyan sa mga taga Cebu, hello po sa mga taga Metro Manila,
Hello po dyan dito sa Cavite area, sa Mindanao, sa ating pong mga kapastoran po dyan, sa Davao, God bless po sa iyo dyan, sa ibang bansa, ano po. Ayan. Okay? Simulan ko po ito sa pagbabasa. Ayon po dito sa 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 13, verse 4, hanggang ano lang po? Hanggang 7. Ayan po. Ang sabi po rito ay, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa, at magtatyaga hanggang wakas. Malinaw na malinaw, mga kapatid, yung iyong narinig ayon sa banal na kasulatan. Ang pag-ibig, sabi rito, ay matiisin, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa. Yan po yung kailangan po natin ngayon sa panahon na ganitong sitwasyon. Pandemic, yung virus, yung mga namamatay dahil sa sakit, yung mga taong walang makain right now, saan man sila naroon. Kaya po, ito po yung ating napakaganda na nagsasama-sama po tayong nagpapanalangin, nananalangin sa ating Panginoon upang ipaabot sa ating Panginoon na siya ang may akda ng tinutukoy po ditong pag-ibig. Kaya nga super. So pag binalig po sa bawat isa po sa atin, ang isa palang taong punong-puno ng pag-ibig mula sa ating Panginoon, siya pala itong matiisin, siya pala itong mapagtiwala, siya pala itong natutuwa sa mabuti, hindi sa masama. At ano pang sabi rito? Hindi mainggitin. Banggit po natin yan. Hindi mayabang ni magmamataas man. Hindi magagawang magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, at hindi magagalitin. Grabe, package po yung pagmamahal pala. Kaya po mga kapatid, kung may mga bagay po tayo na nakakagawa tayo ng kabaliktaran po nito, yun po yung ngayon ang sinasabi ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin, na balik po tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Kumbaga sa cellphone, pag nalobat ka, kapatid, recharge ka lang. Saksak mo lang yung cellphone mo, kasama yung charger, recharge ka lang. At yak yun, meron ka ng power supply. Marirecharge ka na ulit. Ganon din po sa hapong pong ito. Sa inyo sa bahay po ninyo, recharge lang tayo. Kaya nga po may napakaganda po nito na mayroon po tayong nag-share po tayo sa isa't isa ng salita ng Panginoon dahil nare-recharge yung ating inner heart sa salita ng Panginoon.
na ang pag-ibig pala ay punong-puno ng tinatawag natin ng pagtitiwala. Punong-puno ng pagtsatsaga hanggang wakas. Kaya hindi po makatitinag po sa atin ang virus. Dahil iyan po ay may katapusan. Ang ating pong pakasiguruhin mga kapatid, sa tuwing tayo'y nabubuhay, namnamin po lagi natin yung pag-ibig na mula sa Panginoon. At ito po yung kapag may pag-ibig pala tayo sa buhay po natin, everything possible. Bakit ko nasabi na ang lahat ng bagay ay posible? Papasok na po ako doon sa kwento ng 22 years na sila'y magkasama. 22 years na silang naninirahan doon sa Imbornal. Imagine mo, 2 dekada mga kapatid. Nung nabasa ko po ito kanina, nagpap-up po sa akin. Wow! Maliban po doon sa 1 dekada na bubuhay po sila doon sa, yung sabi ko nga po kahapon, pwede nyo po yung sulyapan doon sa YouTube channel na yung lingkod. 10 years po sila, nandoon po sila palutang-lutang sa dagat. Maganda po yun. Pero ito, ma-amaze ka rin sa 2 magkasama na 22 years nasa Imbornal po sila nakatira. Ganito po ang kanilang kwento sa maliit sa aking pagkaunawa. Ito pong dalawa, ang pangalan po ng babae ay si Mary at ang lalaki ay si Miguel na taga Medellin, Colombia. Search nyo po yan. Medellin, Colombia. Alam nyo ba, ang kanilang buhay ay ganito po iyon. Bago po sila nagsama, sila po ay isang drug addict. Alam nyo na, pagka drug addict mga kapatid, nagkakilala po sila at nagkaroon po sila ng tinatawag po nating develop, yung tinatawag po na nagkatinginan sila, nagkainlaban mga kapatid. Nagmahalan po sila, nakagaya po ninyo ng iyong mag-asawa, kayo po dyan, kagaya po ni Pastor Barry, gaya po ng aking mga pastor po dyan, kainlaban. Doon sa kanilang pagkainlaban, nag-decide po sila dahil sa pagmamahal. Kayang i-give up ang kanilang mga pansariling hangarin. Sila po ay nagsama. At sabi nila, nangako po sila sa isa't isa na sila po ay magbabago na. Dahil sa kanilang pagmamahalan. Ayusin na nila ang kanilang buhay. At dahil nung time na iyon, na nagbabago po sila, wala po sila matuluyan. Wala pong tutulong din po sa kanila. Yun po ang banggit sa kwento. At ang ginawa po nila, naghanap po sila. At nakita po nila yun, yung butas na kung saan, sa ilalim po noon, ay imbornal sa ating pong translation po dito. Doon po sila namuhay. Madilim. May kasama po silang aso, na ang tawag po sa aso nila ay Blackie, kasi alam naman puti, itim po siya. Na ang ginagawa nila, kapag aalis po sila doon sa kanilang tinitirahan, iniiwan po yung aso, yun po yung bantay nila. At nagsumikap po sila na maghanap ng makakain. At dahil sa tinatawag po natin dito na ang binabanggit po dito, totoo po yun, na ang kapag tayo ay may pag-ibig, kaya kang mamuhay na mayroong pagtitiis. Kaya kang mamuhay na may pagtitiwala. At kaya kang mamuhay na may pag-asa.
Bakit? Ano ang iyong kinakapitan? Dahil sa pag-ibig. At doon sa pag-ibig na yon, pag hinulukay po natin, dinig out po natin, makikita po natin, ang love pala, it is came from God. Kaya nga sabi po rito sa banal na kasulatan, God is love. Ulitin ko po. God is love. Sa paglipas ng mga panahon, nagkaroon sila ng konting pera, sila po ay nagpakabit ng kuryente doon. Inayos po nila yung imbornal, ilalim, inano po nila, naging may tulugan po sila doon. Yung dating mabaho, mga kapatid, inano po nila, nilinis po nila. Ano ang nag-motivate sa kanila? Ang magsama silang dalawa, na habang nagsasama sila dalawa sa hirap at ginhawa, walang problema dahil masaya sila magkasama. Yan po yung napakagandang punto po natin ngayon sa hapong pong ito, mga ka-YouTube, mga ka-Facebook, ano man ang ginagawa mo, kapatid, ano man ang trabaho, ang pinaglalaanan mo, ano man ang mga pag-iipon, ano man ang mga pag-aaral po natin, ang mahalaga niyan, masaya ka sa buhay mo dahil mayroon kang pagmamahal. At kapag naubos yung pagmamahal, mga kapatid, kasi hindi stable yan kukuha tayo sa Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon. Kaya nga andun yung ating panalangin na, Lord, give us strength, give us love to endure every day in our lives. Kaya ito pong mag-asawa na ito pong magkasama na ito, hanggang ano po sila, imaginein po ninyo. Kaya nga sabi nga doon ay, kung bibigyan ka ng 1,000,000, gustuhin mo kaya na tumira sa imbornal sa loob ng 22 years? Hindi po yung madali. Tayo nga, ito ng quarantine, mga kapatid, magdadalawang buwan pa lang. Ano pong mga masasabi po natin? So, kaibigan, lagi po natin tatandaan, if you have the real love from God, kaya nga sinabi natin, supernatural love from God, kaya po natin malagpasan. Yung sinasabi po dito na totoo po ito, kapag atin lang pong pinagkatiwalaan, hindi ito natutuwa sa masama. Ano po? Lagi lang. Kaya ito po sila, nag-decide po nga sila na magbago na. Dahil sa kanilang pagsasama, dahil sa pagmamahal. Dahil ang prayer natin sa kanila na sana magkaroon din sila ng anak. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ano po? Sarap po mamuhay, mga kapatid. Kaya nga po, pag pinanood po ninyo ang devotion kanina po ni Brother Barry, Pastor Barry, doon sa What a Great Neighborhood. Ang sarap ng pakiramdam kapag nasa mabuti ka, gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Bakit? Ang balik po niyan ay kasiyahan, kagalakan. At hindi lamang kagalakan, mga kapatid. Nalulugod ang ating Panginoon sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kaya nga, yun yung pag-ibig. Yung pag binasa po natin yung chapter 13,
Walang saysay ang lahat ng bagay sa mundong ito. In chapter 1, sabi rito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw upang pumpyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man sa lahat ng hiwaga, ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat makakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Wow! If you have a person, yung tinatawag natin na mas mahalaga pa sa ginto, mas mahalaga pa sa diamond, mas mahalaga pa sa pera, mas mahalaga pa sa anong bagay dito sa mundong ito. Simple lang ang sinasabi dito sa chapter 13. If you have a real love, pinakamayaman ka sa buong mundo. Pinaka-precious ka. Not only the people's sight, but the sight of our God. Kaya sabi niya dito, sabi ito, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Okay? Napakaganda po nito. At ito yung pangmakas, mga kapatid. Ang sabi rito, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtatyaga hanggang wakas. Yung word na magtatyaga hanggang wakas. Kailan po ba yung wakas ng buhay po natin, mga kapatid? Wala pong nakakaalam nun. Kahit sino dito sa mundo ito. Ang nakakaalam lang yung ating Creator. So kung hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito, kung kailan ang ating wakas, at kung kailan din ang wakas ng mundong ito, lagi natin tatandaan, ang mahalaga, nasa presensya tayo ng Panginoon, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kasiyahan. Sana sa buong araw na ito, mga kapatid, ay punuin natin ng pagmamahal ang buong araw. Hindi natin wag natin pansinin yung mga dikta ng sanlibutan. Yung sabi nga, pagrereklamo, yung pag-iisip ng hindi maganda, yung pagkukumpare sa bawat ugali ng bawat isa. Ito lang, simple lang, mga kapatid. Kagaya po ng magkasama, si Miguel at saka si Maria, nagsama po sila sa loob ng 22 years. At ang pinakamatinding challenge, hindi nga po sa kanila yung matindi yung challenge na yun. Nakatira sila sa imburnal na mabaho. Anong ginawa nila? Nagbago ang perception ng mga tao nung nakita sila. Ano nakapagpabago doon? Dahil mayroong pagmamahal ang bawat isa. Ikaw, kapatid, alam ko mapagmahal kang tao. Mapagmahal kayong tao. Huwag nating hayaan na yung pagmamahal na yon mapalitan ng hatred, mapalitan ng pag-aalinlangan, mapalitan ng kasamaan. Dahil iyan ay maganda sa pamilya, ang may pagmamahal. Bakit? Maalwan ang problema. Ano man ang mabahong problema sa pamilya, kapag nagmamahalan, nagtutulungan na mas resolve yung problema, napakabilis, mga kapatid. Kasi nagtutulungan, nagmamahal. Gaya po nitong dalawa nito, 22 years. Nagtiyaga sila hanggang wakas. So, nais ko pong pasalamatan ang dalawang ito. At higit sa lahat, nais natin pasalamatan ng Panginoon. Dahil siya ang nagbigay ng higit na kalakasan
sa magkasamang ito. At sa inyo rin po dyan, ang dalangin ng iyong lingkod, patuloy po kayong pasaganain, patuloy po payabungin ang iyong pagmamahal, patuloy po na hanggang wakas, palakasin ang pananampalataya, patuloy pa mga kapatid na lumago ang ating mga paglilingkuran sa isa't isa. Patuloy po natin i-level up yung ating mga pagmamahal. Ano pong sabi kong level up? Yung kagaya po nito mga kapatid. At sa tulong at gabay ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, hindi lamang tayo dito sa hulugan nagbabahagi ng salita ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Diyos, buong Pilipinas nakakaabot po tayo through this FB, YouTube. Dahil po sa inyo yan. Dahil po sa inyo na isinishare nyo po ang videos na ito upang makapagbigay sa kanila din ng kahalagahan ng kanilang buhay ay mahalaga sa Panginoon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na naaabot ng Facebook, naaabot ng YouTube. Ngayon ko lang kung sa alien mga kapatid ay meron din po, malamang doon TV sila. Napapanood po tayo. At malamang dalangin ng iyong lingkod ang mga masasama. Ngayon, ang panawagan ko na sila po ay punuin nila ng pagmamahal ang kanilang puso, ang kanilang buhay. Kaya po yun, magiging maganda ang kanilang buhay, magiging maayos ang iyong buhay dahil doon sa pagmamahal na yun. Ang ugat po noon, ang ating pong Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa mensaheng ito at tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Malinaw sa amin ang kahulugan ng pagmamahal. Malinaw sa amin yung pagtitiis, pagtatyaga, pananampalataya, at pagbibigay, Panginoon, ng iba yung kalakasan sa aming kapwa dahil sa iyong pagmamahal. Marami pong salamat at kami po, gamitin niyo po rin kami na nakapanood na maibahagi ang kwentong ito, maibahagi ang iyong mga salita sa aming pong mga kaibigan upang sila din sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu to empower His life. Ang kanilang pamilya ang makikinabang, kundi sa lahat, Panginoon, ng nabibigat ang puso, ng mong problemang buo, hopeless, walang ibang malalapitan kundi ang Panginoong Jesus. Marami pong salamat, Ama, sa iyong pagpapala, sa iyong pagliligtas, sa iyong pagbigay ng buhay na walang hanggan, at pag-ari sa amin na kami po ay iyong mga anak na makapagmana ng kaharian doon sa langit na bayan. At sila din, Panginoon, nawa, Panginoon, ay sila din pagkalooban mo ng iyong kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ayan, mga kapatid, Masarap naman ang ating kwentuhan, mga kapatid. Kaya iyan po yung tinatawag po natin na pagpapahaginan sa bawat isa sa atin na tunay na napakabuti ng Panginoon. Okay? So, babasahin ko po ang inyong, anong tawag nito? Ang inyong mga, ano po dyan? Ano? Teka, ano po ba? Okay, iikot ko po. Yan. Kunin ko na lang po. Yan. Yan. So, yan. Kunin ko na lang para tawag nito. Babatiin ko lang. Sige po. Ayan, binabati ko po ang ating pong una po na si Ate Jen. God bless sa iyo, Ate Jen. Ayan, thank you. The guy you see Okay. is the most responsible. Are you shit? Ayan. Si Bing Caro is watching. Thank you sa iyo. Sino pa ba? Si RJ, God bless sa iyo, RJ. Brother Charlie, God bless po sa inyo. At si Aileen de la Cruz. Sino pa po? Aileen de la Cruz, Rose Dagasdas, Rose, si Rocky Real Mon is watching. Thank you. Ramil Madura, God bless sa iyo, bro. Sister Au Ulager, Happy Mother's Day. Ayan po sa inyo dyan.
Amen. Sir, reporting for duty to Pastor Barry. Ayan. Inspire ako sa iyong ano, no? So, ayan si Pastor Barry po. God bless po ng HPG. Ayan. Ann Melendez is watching. Thank you po sa iyo. Ano? Anong tawag nito? Sa akin pong anong tawag nito? Sister in ano ba tawag nun sa ano? Pinsan, ano? Pinsan. Ayan. Pinsan na rin kita. Kasi si ano? Ayan. Sister Ann, God bless po sa inyo dyan. At sa mga hindi ko po nabasa po rito, at patuloy po kayong pagpalain po dyan at patuloy po kayong pasaganain dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nauubos, because the love of Jesus is like a spring of water, like water, ano, na bukal po yan sa ating buhay po, ano, kaya yung pag-ibig mo ang tangi kong kalakasan. Yan po yung ating kalakasan po sa bawat isa. Sino pa po ba? Yan. Okay, may 1,000 na tayo na viewers. Ito, pumalo na po. Salamat po. At sa mga friend ko, inuulit ko, salamat po doon sa aking mga friend na 4,407. Ano, mamaya, madadagdagan pa po yan. Everyday, ang nadadagdag po mga kapatid, nasa 10. Imagine nyo po niyan. Ayan. So, salamat po sa panonood po ninyo. Ayan. Sino po ito nag-like? Ayan. Nag-view. Sino pa po yan? Hindi ko kasi po makita dito. Ayan. Pwede po kayo ano lang, hi, para mabasa ko po mga kapatid ang inyong pangalan. Ano? So, doon po sa nasa ibang bansa, ano? Maynard Larin is watching. Thank you sa iyo, Maynard. Saan ka ba ngayon, Maynard? Ayan, para na mabasa ko po, ano. So, ayan, itong videos na ito mga kapatid, ikalat nyo po ito mga kapatid kasi napakaganda po nito. At ma-recharge naman po ako, nare-recharge nga din po ako mga kapatid. Ngayon pa lang, kanina pa lang habang iniisip ko po ito, ako po ay lalong lumakas ang aking pagmamahal. Nagiging in love lagi, araw-araw. Kayo po ba ay gusto nyo po bang araw-araw ay in love tayo? Kasi pag araw-araw in love tayo, lagi tayong masaya. Subukan po ninyo yan na napakaganda po yan. Diba, Sir Barry? Panatan mo dyan. Ayan. Si Lolo Paul. Lolo Egypt. Sana. Ayan. So, ayan. God bless po dyan sa inyo, sa iyong pagjujuti. Salamat po bilang isang pulis, lingkod ng pulis. Ay, ilang years na po kayo, Brother Barry, sa inyong serbisyo? At alam ko po, medyo may kahabaan na po, ano, ang iyong, ano po dyan, ang inyong paglilingkod sa ating pong mga komunidad. Ano? Magpalain po kayo. Pulis na, pastor pa. Ayan. Okay, sino ba po? So, ayan po mga kapatid, ay pansamantala po muna para po makapagpahinga po kayo, makatulog po tayo, para may panibago naman po tayong lakas. At namnamin po ninyo itong mensahe ng Panginoon habang po tayo ay magpapahinga. Lagi po nating tatandaan, the supernatural love of Jesus remain forever in our lives. Thank you so much. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo sa ating pong Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang iyong lingkod, Pastor Buboy Nas, nagsasabing maraming salamat na tayo po ay binigyan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Hello po! God bless po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Kaligtasan ay iyong ibibigay kung kami tatanggap at magpapasalamat. Kaligtasan sa lahat ng nais tumanggap. God bless po.